Tinawag kang anak, pero trinato kang laruan. Sa loob ng isang marangyang bahay sa Cavite, ang iyong katahimikan ay ang lason na naunti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa. Habang ipinagdiriwang ng buong bayan ang iyong ika-18 kaarawan sa labas, sa loob ng iyong sariling kwarto ay nilalamon ka ng takot na walang kapantay. Akala nila, bulag ka sa katotohanan. Akala nila, habang buhay kang magiging sunod-sunuran sa ngalan ng utang na loob. Pero nagkamali sila. Dahil sa gabing ito, ang duguang biktima ay magsisimulang maging hukom. Handa ka na bang marinig ang kwento ni Nerissa? Ang kwento ng isang anak na ipinagpalit sa dangal at ang kapatid na handang sunugin ang mundo para sa katotohanan. Pagsabihan mo yang anak mo, Imelda, masyadong mapaglaro. Baka kung anong isipin ng mga tao kapag nakita nilang ganyan siya kumilos. Ang boses ni Don Teodoro ay tila malamig na hanging humihiwa sa mainit na hangin ng gabi. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang tono ay mababa, pino, at puno ng nakatagong babala. Tulad ng isang makamandag na ahas na handang manuklaw anumang oras. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang barong habang ang kanyang asawa ay nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Sa kabilang dako ng pasilyo, sa loob ng nakakandado at masikip na banyo, ang tubig mula sa gripo ay walang tigil sa pagdaloy. Si Nerissa ay nakatayo sa ilalim ng shower, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na kinukuskos ang kanyang balikat gamit ang isang magaspang na bimpo. Mapula na ang kanyang balat, halos magasgasan na sa diin ng kanyang paglilinis, ngunit pakiramdam niya ay naroon pa rin ang dumi. Ang malagkit na tingin, ang mga haplos na hindi naman dumampi, pero tumagos sa kanyang pagkatao. Lahat ng iyon ay nais niyang banlawan. Sa labas ng banyo, naririnig niya ang muffled na tunog ng musika at tawanan ng mga bisita. Ang buong Cavite ay naroon para ipagdiwang ang kanyang debut, pero para kay Nerissa, ito ay isang lamay para sa kanyang nawalang pagkabata. Samantala, sa labas ng kwarto ng mag-asawa, nakatayo si Atalina. Kakarating lang niya galing Maynila at balak sana niyang surpresahin ang ina at kapatid bago bumaba sa party. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa sahig nang marinig niya ang sagot ng kanyang ina mula sa loob ng kwarto. "Pasensya na, mahal," ang garalgal at mahinang sagot ni Imelda. "Alam mo naman ang mga dalagita ngayon, papansin. Pagsasabihan ko siya, huwag ka nang magalit, utang na loob. Baka marinig tayo ng mga bisita." Ang mundo ni Atalina ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang kanyang dibdib ay nanikip na parang pinipiga ng isang higanting kamay. Hindi dahil sa narinig niya ang kalupitan ni Teodoro. Matagal na niyang hinala na may mali sa lalaking iyon. Ang dumurog sa kanya ay ang boses ng kanyang ina. Si Nanay Imelda, na dapat ay kakampi at protektor, ay hindi man lang nagtanong. Hindi man lang niya ipinagtanggol si Nerissa. Sa halip, humingi pa ito ng tawad at inako ang sisi na para bang kasalanan ng kanyang kapatid, ang pagiging biktima. Ang pader na sinasandala ni Atalina ay tila naging yelo sa lamig. Ang kanyang ina ay alam ang nangyayari o pinili nitong magbulag-bulagan para lamang mapanatili ang marangyang buhay at ang imahe ng isang perpektong pamilya. Bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na nagtago si Atalina sa likod ng makapal na kurtina sa pasilyo. Nakita niyang lumabas si Don Teodoro, suot ang kanyang nangiting pang-politiko, ang ngiting ginagamit niya para linlangin ang buong bayan. Sumunod si Imelda, pinupunasan ang luha at mabilis na nagpulbos para pagtakpan ang lungkot sa kanyang mga mata. Nang makaalis ang mag-asawa, lumabas si Atalina mula sa kanyang pinagtaguan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang apoy ng galit ay nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Tinungo niya ang kwarto ni Nerissa. Naabutan niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa harap ng tokador. Suot ang isang magarbong gown na kulay rosas. Ang buhok ni Nerissa ay nakaayos ng maganda at ang kanyang mukha ay may makeup, ngunit ang kanyang mga mata
ay walang buhay, para itong manika na inilagay sa estante para hangaan ng lahat pero walang karapatang magsalita. Ate, bulong ni Nerissa nang makita siya sa salamin. Pilit itong ngumiti, pero ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala ko hindi ka makakarating. Lumapit si Atalina at niyakap ng mahigpit ang kapatid. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Nerissa, ang takot sa bawat paghinga nito. Halika na, bulong ni Atalina. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong awa at galit. Hinawakan niya ang kamay ni Nerissa. Mag-impake ka. Aalis tayo dito. Dadaling kita sa Maynila. Hindi ka na babalik sa bahay na ito. Ngunit sa halip na sumama, marahas na binawi ni Nerissa ang kanyang kamay. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang desperadong pagmamakaawa. Hindi pwede, ate. Sagot ni Nerissa. Ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang pinipigil. Hindi ako pwedeng umalis. Naririnig mo ba ang sarili mo, Nerissa? Giit ni Atalina. Hawak ang balikat ng kapatid at pilit itong pinapaharap sa kanya. Hindi ligtas dito. Naririnig ko sila. Alam ni nanay. Pero wala siyang ginagawa. Umiling si Nerissa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak at sumira sa kanyang perpektong makeup. Alam ko, ate. Alam ko. Pero kapag umalis ako, mawawala ang lahat kay nanay. Ang bahay na ito, ang gamot ni Lola, ang respeto ng mga tao. Sinabi ni Tito Teodoro na kapag umalis ako, papalayasin niya si nanay at ipapahiya sa buong bayan. Mamatay si nanay sa kahihiyan, ate. Hindi ko kaya yon. Natigilan si Atalina. Tinitigan niya ang kanyang kapatid, ang batang babaeng ito, na dapat ay nangangarap at nag-aaral. Ngayon ay pasan ang bigat ng kasalanan ng mga matatanda. Si Nerissa ay hindi lamang biktima ng pang-aabuso. Siya ay biktima ng isang baluktot na sakripisyo. Ibinibigay niya ang kanyang sarili para saluhin ang responsibilidad na hindi naman kanya. Bago pa makasagot si Atalina, bumukas ang pinto. Si Don Teodoro ay nakatayo doon. Ang anino niya ay tumatakip sa liwanag mula sa pasilyo. Nerissa, anak, malambing na tawag ni Teodoro. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Atalina nang may babala. Hinihintay ka na ng mga bisita. Panahon na para hipan mo ang kandila. Nakita ni Atalina kung paano mabilis na pinunasan ni Nerissa ang kanyang mga luha, isinuot muli ang maskara ng isang masunuring anak at tumayo. Nilampasan nito si Atalina, nakayuko at naglakad palapit sa halimaw na nag-aabang sa pintuan. Inakbayan ni Teodoro si Nerissa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng dalaga. Tila ipinapaalala kung sino ang may-ari sa kanya. Naiwan si Atalina sa kwarto. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang musika sa ibaba ay nagsimulang lumakas, hudyat ng pagsisimula ng kasiyahan. Pero para kay Atalina, ito ang simula ng isang giyera. Tumingin siya sa salamin kung saan nakaupo kanina ang kapatid, at sa refleksyon, nakita niya hindi ang kanyang sarili, kundi ang imahe ng isang pamilyang kailangang wasakin para muling mabuo ng tama. Sumikat ang araw sa Cavite na tila walang bahid ng dumi ang nagdaang gabi. Ang amoy ng sinangag at pritong daing ay humahalimuyak sa buong kabahayan. Isang pamilyar na amoy na dapat sana ay nagdadala ng gutom at sigla sa umaga. Ngunit para kay Nerissa, ito ay amoy ng isang kulungan. Sa kusina, nakatayo si Don Teodoro sa harap ng kalan. Nakasuot na siya ng kanyang plansadong polo shirt, handa nang humarap sa kanyang mga nasasakupan bilang ang kagalang-galang na Herman or Mayor. Ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng disiplina habang inililipat ang nilutong itlog sa plato. Kung titingnan siya ng sino mang estranghero, iisipin nilang siya ang perpektong padre de pamilya, masipag, maasikaso, at makadiyos. Nakaupo sa hapagkainan si Imelda, pinapanood ang kanyang asawa na may halong paghanga at takot sa kanyang mga mata.
Nang ihain ni Teodoro ang plato sa kanyang harapan, halos manginig ang kamay ni Imelda sa pag-abot ng kutsara. Kumain ka ng marami, mahal. Ang malambing na wika ni Teodoro, bagamat hindi umabot ang nangiti sa kanyang mga mata. Kailangan mo ng lakas. Marami pa tayong aayusin sa bahay. Alam mo naman, simula nang ipagawa ko ang bubong at palakihin ang kusinang ito, hindi na tayo tinigilan ng mga bisita. Lahat sila, hanga sa kung paano tayo umangat. Napayo ko si Imelda. Tila ba ang bawat subo ng pagkain ay may kapalit na utang na loob na hindi niya kayang bayaran. Ang pagbanggit sa pagkakaayos ng bahay ay hindi simpleng kwentuhan. Ito ay isang paalala, isang tali na hinihila ni Teodoro tuwing nakakalimot ang kanyang asawa kung sino ang nag-ahon sa kanila sa hirap. Mula sa pinto ng kanyang kwarto, pinanood ni Nerissa ang eksena. Ang sikmura niya ay bumaligtad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang pinggan para magising ang kanyang ina sa kahibangan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling nagpaalam. Ang kanyang boses ay halos pabulong lamang upang hindi mapansin ng santo sa kusina. Ang paglabas ng bahay ay tila pagahon mula sa malalim na tubig. Ang hangin sa labas, kahit puno ng usok ng mga tricycle at ingay ng kalsada, ay mas malinis kaysa sa hangin sa loob ng kanilang tahanan. Naglakad si Nerissa patungo sa sakayan. Ang bawat hakbang ay paglayo sa kanyang bangungot. Sa may waiting shed malapit sa talyer, isang pamilyar na bulto ang nakatawag ng kanyang pansin. Si Kiko, ang kababata niya na dati ay kalaro niya sa tumbang preso, ngayon ay isa ng binata na may bahid ng grasa ang mga kamay at suot ang uniforme ng mekaniko. Nang magtama ang kanilang paningin, tila tumigil ang ingay ng paligid. Ang hiya at takot na laging nakadikit kay Nerissa ay panandaliang napawi ng isang maaliwalas na alaala ng pagkabata. Nag-aalangan na lumapit si Kiko, pinupunasan ang kanyang maruming kamay sa basahan na nakasabit sa kanyang bulsa. Nerissa, bati ni Kiko. Ang boses ay may halong hiya pero puno ng tuwa. Happy birthday nga pala nung isang gabi. Hindi ako nakapunta. Alam mo naman, medyo hiya ako sa mga bisita nyo. Napangiti ng tipid si Nerissa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, totoo ang kanyang ngiti. Salamat, Kiko. Mas okay nga na wala ka doon. Hindi mo magugustuhan. May dinukot si Kiko sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nakabalot sa makulay na papel. Inabot niya ito kay Nerissa nang nanginginig ang kamay. Para sa'yo, sabi ni Kiko, hindi makatingin ng diretso. Pastillas yan, yung gawa ng lola ko. Alam ko, paborito mo yan nung mga bata pa tayo. Tinanggap ni Nerissa ang regalo. Ang bigat ng munting kahon sa kanyang palad ay tila naging angkla na pumigil sa kanya sa paglipad palayo sa katinuan. Sa ilalim ng ribbon, may nakasilip na maliit na papel kung saan nakasulat ang mga katagang, "Nandito lang ako." Ang puso ni Nerissa ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Ang kilig. Ang pakiramdam na may nakakakita sa kanya, hindi bilang isang bagay o isang pabigat, kundi bilang isang tao na karapat-dapat bigyan ng matamis. Salamat, Kiko. Bulong niya. Sobra. Ang sandaling iyon ng kapayapaan ay maikli lamang. Kinailangan na niyang sumakay ng jeep papasok sa eskwela at si Kiko ay tinawag na ng kanyang amo. Pero bitbit ni Nerissa ang munting kahon na yon buong araw, isang agimat laban sa kadiliman ng kanyang buhay. Ngunit ang gabi ay laging dumarating. Pag-uwi ni Nerissa, ang katahimikan ng bahay ay iba sa karaniwan. Wala si Atalina dahil umalis ito kasama ang asawa para maghanap ng matutuluyan pansamantala. Si Imelda ay nasa palengke pa. Si Don Teodoro ay nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Sinubukan ni Nerissa na dumaan ng tahimik patungo sa kanyang kwarto, ngunit ang boses ni Teodoro ay pumigil sa kanya. Ano yang hawak mo? Tanong nito,
Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Napahigpit ang hawak ni Nerissa sa kanyang bag kung saan nakatago ang pastillas. Wala po. Gamit lang sa school. Ibinaba ni Teodoro ang dyaryo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng awtoridad. Inilahad niya ang kanyang palad sa harap ni Nerissa. Walang salita, pero ang utos ay malinaw. Nanginginig na kinuha ni Nerissa ang munting kahon mula sa kanyang bag at inilagay ito sa malaking palad ng kanyang ama-amahan. Binuksan ni Teodoro ang kahon. Nakita niya ang mga pastillas na maayos na nakabalot sa papel de hapon. Nakita rin niya ang maliit na sulat ni Kiko. Binasa niya ito ng tahimik at isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngisi na puno ng pangungutya. Kiko. Sambit ni Teodoro. Tila ba ang pangalan ay isang maruming bagay sa kanyang bibig? Yung anak ng mekaniko? Ang batang grasa? Tumingin siya kay Nerissa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng kalmadong mukha. Akala ko ba matalino ka, Nerissa? Bakit ka tumatanggap ng basura mula sa basura? Kaibigan ko po siya. Sagot ni Nerissa, ang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang isinara ni Teodoro ang kanyang kamao habang hawak ang kahon ng pastillas. Narinig ang paglukot ng karton at ang pagkadurog ng malambot na candy sa loob. Ang matamis na regalo, ang simbolo ng pag-asa at pagkakaibigan, ay dahan-dahang nawasak sa higpit ng hawak ng lalaki. Maraming langgam ang lalapit sa matamis ni Nerissa. Bulong ni Teodoro, inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga hanggang sa maamoy nito ang pabango na ginagamit niya para pagtakpan ang baho ng kanyang kaluluwa. Gusto mo bang tapakan ko sila isa-isa? Binitawan ni Teodoro ang durog na kahon. Bumagsak ito sa sahig. Ang mga puting candy ay nagkalat na parang mga pangarap na tinapak-tapakan. Tinalikuran niya si Nerissa at bumalik sa kanyang upuan. Kalmado, tila walang nangyari. Naiwan si Nerissa na nakatitig sa sahig. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa nasayang na candy, kundi dahil na-realize niya ang isang masakit na katotohanan. Sa bahay na ito, kahit ang maliit na piraso ng kaligayahan ay ipinagbabawal, at si Kiko, ang kanyang kaisa-isang kakampi, ay nasa panganib dahil lamang sa pagiging mabuti sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita sa Cavite, mas mabilis pa sa apoy na tumutupok sa tuyong damuhan. Hindi ito dinala ng hangin o ng radyo, kundi ng mga bulong na nagmumula sa tindahan ni Aling Sol, ang kapatid ni Don Teodoro. Sa bawat pag-abot ng sukli at bawat pagbili ng suka, may kasamang kwento na pilit isinisiksik sa tenga ng mga kapitbahay. Nakaupo si Tita Sol sa kanyang tumba-tumba sa harap ng tindahan. Ang kanyang abaniko ay walang tigil sa pagpaypay habang ang kanyang bibig ay walang tigil sa paghahasik ng lason. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang kinukwento ang kanyang sariling bersyon ng katotohanan. Alam niyo naman yang si Atalina, ang simula niya sa isang grupo ng mga labanderang nagpapahinga. Inggitera talaga yan bata pa lang. Hindi matanggap na masaya na ang nanay niya kay Kuya Teodoro. Biruin mo, gumagawa ng kwento na minamaltrato daw si Nerissa. Halos sambahin nga ni Kuya ang batang yan. Napailing ang mga nakikinig. Tila ba sang-ayon sila sa bawat salitang binibitawan ni Sol. Ang reputasyon ni Don Teodoro bilang Hermanor Mayor at mapagbigay na ninong sa kasal ay naging kalasag niya laban sa anumang hinala. Para sa kanila, imposible na ang isang santong tao ay may itinatagong demonyo sa loob ng kanyang pamamahay. Samantala, sa eskwelahan, naramdaman ni Nerissa ang bigat ng mga tinging iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang classroom, ang dating mga ngiti ng kanyang mga kaklase ay napalitan ng pag-iwas at pagyuko. Ang mga bulungan sa likod niya ay tila higing ng mga bubuyog na handang manakit. Siya yon, di ba? Ang rinig niyang bulong ng isang estudyante sa kabilang section. Yung nagpapansin daw sa stepdad niya. Grabe ang bata pa pero ang landi na. Nanikip ang dibdib ni Nerissa
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero paano mo lalabanan ang isang kwento na gawa ng taong may kapangyarihan? Yumuko na lamang siya at binilisan ang lakad, yakap-yakap ang kanyang mga libro, na tila ito na lamang ang kanyang proteksyon sa mundong humuhusga sa kanya. Paglabas niya ng gate ng eskwelahan, nakita niya ang sasakyan ni Atalina na nakaparada sa di kalayuan. Bumaba ang kanyang ate, ang muka ay puno ng pag-aalala at akmang lalapit sa kanya. Ngunit bago pa man makahakbang si Nerissa, hinarang siya ng kanyang advisor na si Mrs. Santos. Nerissa, diretso sa service. Ang malamig na utos ng guro. Nagbili ng daddy mo na huwag kang pasasakayin kung kani-kanino. Safety protocol. Pero ma'am, ate ko po yon. Pakiusap ni Nerissa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tiningnan siya ni Mrs. Santos mula ulo hanggang paa. Ang tingin na puno ng pagdududa na tila ba naniwala na rin ito sa mga chismis ni Tita Sol. Sumunod ka na lang ni Risa. Ayaw nating magkaroon ng gulo dito sa school. Sa malayo, nakita ni Nerissa kung paano pigilan ng guard si Atalina. Nakita niya ang galit at desperasyon sa mukha ng kanyang kapatid habang nakikipagtalo ito, ngunit wala silang nagawa. Muling isinakay si Nerissa sa service van na binabayaran ni Teodoro, isang sasakyang magdadala sa kanya pabalik sa impyerno. Ang gabi ay dumating ng may dalang kakaibang bigat. Sa kwarto ni Nerissa, nakaupo si Imelda sa gilid ng kama, hawak ang isang suklay. Dahan-dahan niyang sinusuklay ang mahabang buhok ng kanyang anak. Ang bawat hagod ay maingat. Tila ba sinusubukan niyang ayusin ang gulo ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-aayos ng buhok ni Nerissa. Tahimik lang si Nerissa, nakatingin sa kawalan. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina. Pasensya ka na sa Tita Sol mo, basag ni Imelda sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, parang takot na may makarinig na dingding. Alam mo naman yon, madaldal. Hayaan mo na lang, lilipas din ang mga usap-usapan. Nanay, bulong ni Nerissa. Hanggang kailan lilipas? Hanggang sa wala na akong mukhang maiharap sa tao? Natigil ang pagsusuklay ni Imelda. Tinitigan niya ang refleksyon ng kanyang anak sa salamin. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang pagkawala ng kinang ng kabataan. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ng ina, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tiisin mo na lang, anak, ang pakiusap ni Imelda, at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Nerissa ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Para sa atin din ito. Saan tayo pupulutin kung mawawala si Teodoro? Matanda na ang lola mo. Kailangan niya ng gamot. Wala tayong ibang mapupuntahan. Niyakap ni Imelda si Nerissa mula sa likuran. Isinubsob ang mukha sa leeg ng anak. Mahal kita, Nerissa. Ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi kumibo si Nerissa. Ang yakap ng kanyang ina ay hindi na nagbibigay ng init. Ito ay naging rehas na nagkukulong sa kanya sa sitwasyong ito. Nang lumabas si Imelda ng kwarto, naiwan si Nerissa na may bagong desisyon. Kung hindi siya kayang ipagtanggol ng kanyang ina, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Binuksan niya ang ilalim ng kanyang tukador. Mula sa loob ng isang lumang teddy bear na tinahi niya nung bata pa siya, inilabas niya ang isang maliit na bagay. Isang lumang voice recorder na niregalo sa kanya ni Atalina noon para sa school project. Tiningnan niya kung may baterya pa ito. Gumagana na pa. Mabilis niya itong ibinalik sa loob ng palaman ng oso. Tinitiyak na ang mikropono ay malapit sa tahi ng tiyan nito. Ito na lamang ang kanyang sandata. Sa sala, biglang bumukas ang main door ng padabog. Pumasok si Atalina. Ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin at ang kanyang mukha ay hindi na maipinta sa galit. Nasa likod niya si Ronan. Pilit siyang pinapakalma pero hindi na mapipigilan ang bagyo. Nanay, sigaw ni Atalina. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tinibag ang katahimikang pilit na pinapanatili ni Imelda. Dali-daling lumabas si Imelda mula sa kusina, namumutla.
Atalina, ano ba? Gabi na, baka magising ang Daddy Teodoro mo. Wala akong pakialam sa kanya. Sumbat ni Atalina. Lumapit siya sa ina. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Narinig ko ang sinasabi ng mga tao, nanay. Sinasabi nilang malandi si Nerissa. Sinasabi nilang ako ang sumisira sa pamilya. At hinayaan mo lang. Hinayaan mong babuyin ang pangalan ng mga anak mo para lang sa lalaking yan. Huwag kang sumigaw. Giit ni Imelda, ang takot ay napapalitan ng depensa. Wala kang alam sa sakripisyo ko. Wala kang alam sa hirap na dinanas natin bago dumating si Teodoro. Sakripisyo? Mapait na tawa ni Atalina. Ang ibenta ang katahimikan ng anak mo? Sakripisyo ba yon? Nanay, ginagahasan niya ang kaluluwa ni Nerissa araw-araw. At ikaw ang nagbubukas ng pinto para sa kanya. Ang katahimikan ay panandali ang namayani sa sala. Mabigat at puno ng tensyon. At sa isang iglap, kumilos ang kamay ni Imelda. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Atalina. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Mas masakit pa sa anumang salita. Napahawak si Atalina sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang gulat ay unti-unting napapalitan ng matinding lungkot. Nanginginig ang kamay ni Imelda. Hindi makapaniwala sa nagawa niya. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, pinili niyang panindigan ang kanyang takot. Wala kang utang na loob. Ang mangyak-ngyak na sumbat ni Imelda. Si Teodoro ang bumuhay sa atin. Siya ang nagpaaral sa inyo. Huwag kang magmalinis, Atalina. Dahil kung wala siya, wala ka rin ngayon. Tumalikod si Atalina. Ang kanyang puso ay nadurog ng tuluyan. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay isang libingan ng mga buhay na tao. Mula sa itaas ng hagdan, nakadungaw si Don Teodoro. Nakangiti siya habang pinapanood ang pagguho ng pamilyang unti-unti niyang nilason. Ang lason ng dila at ang lason ng utang na loob ay naging matagumpay sa gabing ito. Ang langit ay tila nakikiayon sa bigat ng nararamdaman ni Nerissa. Ang ulan ay walang humpay na bumubuhos sa bubong ng kanilang bahay sa Cavite. Lumilikha ng isang ingay na tila libu-libong maliliit na kamaong kumakalampag sa yero. Nagbabadyang pumasok at manakit. Wala si Imelda. Umuwi ito sa probinsya para sa lamay ng isang malayong kamag-anak. At naiwan si Nerissa na mag-isa kasama ang demonyong nag-aanyong santo. Nakatago si Nerissa sa loob ng banyo, ang kaisa-isang kwarto sa bahay na may kandado sa loob. Nakaupo siya sa malamig na tiles, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot na hindi mapawi ng kahit anong kumot. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang mga yapak ni Don Teodoro. Hindi ito mabibigat o padabog. Sa halip, ang mga hakbang ay mabagal at banayad. Tila isang mandaragit na ninanamnam ang takot ng kanyang biktima bago ito sakmalin. Ang seradura ng pinto ay dahan-dahang umikot. Ang metal ay gumalaw ng pilit, ngunit nanatili itong nakakunsi. Kasunod nito ay ang marahang pagkatok sa kahoy, isang tunog na nagpatindig sa bawat balahibo ni Nerissa. Nerissa, anak. Ang tinig ni Teodoro ay malambing, ngunit puno ito ng lason. Buksan mo ito. May dala akong mainit na gatas para sa'yo. Huwag kang matakot. Daddy is here. Tinakpan ni Nerissa ang kanyang mga tainga. Ang boses na yon, ang paggamit ng salitang daddy, ay nagpaduwal sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng hangin sa loob ng masikip na banyong yon. Ang mga pader ay tila gumagalaw palapit. Handa siyang pitpitin hanggang sa mawalan siya ng hininga. Alam niyang hindi magtatagal ang kandadong yon. Alam niyang sa oras na mainip si Teodoro, wala na siyang kawala. Sa gitna ng kanyang desperasyon, kinuha niya ang kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang shorts. Ang baterya ay nasa kritikal na antas na, tila sumasalamin sa kanyang natitirang pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang mensahe para sa nag-iisang tao
na pinagkakatiwalaan niya sa mga oras na yon. Kiko, tulungan mo ako. Nandito siya sa labas. Pagod na ako. Ayoko na. Ang mensahe ay naipadala, kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong kabahayan. Ang ilaw ay kumurap at tuluyang namatay. Iniwan si Nerissa sa ganap na kadiliman, sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng maingay at abalang talyer. Naramdaman ni Kiko ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nang mabasa niya ang mensahe, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang kanyang tools at tumakbo palabas sa gitna ng malakas na ulan. Habang tumatakbo, tinawagan niya si Atalina. Ang bawat ring ng telepono ay tila tumatagal ng habang buhay. Ate Atalina, si Nerissa! Ang sigaw ni Kiko sa telepono, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa hagupit ng hangin. Nasa bahay niyo ako papunta. Kailangan niya tayo ngayon na. Ang sumunod na mga sandali ay tila isang malabong panaginip para kay Atalina. Ang pagmamaneho ni Ronan sa gitna ng bagyo, ang mga ilaw ng sasakyan na humihiwa sa dilim ng gabi, at ang kabog ng kanyang dibdib na mas malakas pa sa ulan. Lahat ng ito ay naghalo-halo sa isang misyon ng pagsagip. Nang marating nila ang bahay, ang gate ay nakakandado. Walang ilaw sa loob, maliban sa isang aandap-andap na kandila sa sala na aninag mula sa bintana. Bumaba si Ronan. Ang kanyang mukha ay seryoso at matapang. Hindi siya nagdalawang isip. Gamit ang isang tie wrench, winasak niya ang kandado ng gate. Ang bakal ay bumigay sa kanyang lakas at mabilis silang tumakbo patungo sa pintuan ng bahay. Nerissa! Sigaw ni Atalina habang kinakalampag ang pintuan. Buksan mo to. Walang sumagot. Ang tanging tugon ay ang katahimikan mula sa loob at ang ugong ng hangin sa labas. Hindi na naghintay si Ronan. Umatras siya ng ilang hakbang at buong lakas na sinipa ang pintuan. Ang kahoy ay umuukit at bumigay sa ikatlong pagtatangka. Bumukas ito ng sapilitan at tumambad sa kanila ang madilim na sala. Tumakbo si Atalina paakyat sa kwarto ni Nerissa, kasunod si Ronan at Kiko. Naabutan nila ang pinto ng banyo na may mga marka ng gasgas, tila may nagtangkang buksan ito gamit ang matalim na bagay. Nerissa, si ate to, tawag ni Atalina. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Narinig nila ang pagpihit ng kandado mula sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Nerissa. Nakaupo ito sa sahig, yakap ang sarili. Ang mga mata ay dilat ngunit walang nakikita. Nanginginig siya ng sobra, parang isang basang kuting na iniwan sa bagyo. Nerissa! Bulong ni Kiko at akmang lalapit, ngunit si Ronan ang mabilis na kumilos. Binuhat niya si Nerissa na parang isang maliit na bata, protektado sa kanyang matitipunong bisig. Isinubsob ni Nerissa ang kanyang mukha sa dibdib ni Ronan. At doon, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, siya ay humagulgol, isang iyak ng paglaya at takot. Dadalhin ka namin sa amin, matatag na sabi ni Atalina habang hinahaplos ang likod ng kapatid. Hindi ka na babalik dito. Mabilis silang bumaba ng hagdan, bit-bit ang nanginginig na si Nerissa. Ngunit bago sila makalabas ng pintuan, isang bulto ang humarang sa kanilang dadaanan. Si Don Teodoro ay nakatayo sa may pintuan, payong sa isang kamay at flashlight sa kabila. Ang liwanag ng flashlight ay nakatutok sa kanila. Pilit silang binubulag, hindi siya basa. Ang kanyang barong ay tuyo at plansado pa rin, at ang kanyang mukha ay nakakatakot sa sobrang kalmado. Tila ba siya ang may-ari ng sitwasyon at sila ang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Saan niyo dadalhin ang anak ko? Tanong ni Teodoro. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad, na para bang wala siyang ginawang masama kani-kanina lang. Anak? Sigaw ni Atalina, humarang sa pagitan ni Teodoro at ng kanyang asawang buhat, si Nerissa. Wala kang anak dito, Teodoro. Hayop ka.
Muntik mo na siyang sirain. Hindi na tinag si Teodoro. Tumawa siya ng mahina. Isang tunog na mas malamig pa sa hangin sa labas. Itinutok niya ang flashlight kay Ronan. Umalis kayo sa pamamahay ko. Utos ni Teodoro. Pero iwan niyo si Nerissa. Minor de edad siya. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ko at ng nanay niya. Hindi! Sagot ni Kiko, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Atalina, handang lumaban kahit nanginginig ang mga kamao. Huminga ng malalim si Teodoro at inilabas ang kanyang cellphone. Sige, ilabas niyo siya. Subukan niyong ihakbang ang mga paa niyo palabas ng gate na yan. Tinitigan niya si Atalina ng diretso sa mata at binitawan ang mga salitang nagpatigil sa kanilang lahat. Sa oras na ilabas niyo ang batang yan nang walang pahintulot ko o ng ina niya, tatawag ako sa pulis. Kakasuhan ko kayo ng kidnapping at trespassing. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. At si Nerissa, babalik din siya sa akin. Sa tingin niyo ba, maniniwala ang batas sa inyo kaysa sa isang respetadong Hermanor Mayor? Nanigas si Atalina. Alam niyang sa bansang ito, ang hustisya ay madalas na kumakampi sa may pera at kapangyarihan. Nakita niya ang takot na bumalik sa mga mata ni Nerissa habang nakatingin ito sa kanyang amain. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, ngunit sa loob ng bahay, ang bagyo ay masigit na mapanganib. Sila ay nakatakas sa kwarto, pero nakakulong pa rin sila sa impluwensya ng demonyo. Ang apartment ni na Atalina at Ronan sa Maynila ay isang maliit na kahon kumpara sa malaking hawla ni Don Teodoro sa Cavite. Ang mga pader ay manipis, ang espasyo ay siksikan, at ang mga kasangkapan ay simple lamang. Ngunit sa loob ng munting espasyong yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga ng maluwag si Nerissa. Walang malagkit na tingin na bumabantay sa bawat galaw niya. Walang mabibigat na yabag sa pasilyo na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ang hangin ay payak, ngunit malinis. Sa unang gabi niya roon, natulog si Nerissa sa isang lumang sofa bed na inilatag para sa kanya sa sala. At sa unang pagkakataon, ang kanyang pagtulog ay naging isang malalim na dagat na walang alon. Walang mga bangungot na humahabol, walang mga aninong gumagapang. Nang magising siya kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi na nakakabulag. Ito ay mainit at puno ng pangako. Nakita niya si Atalina na nakaupo sa isang silya sa di kalayuan. Binabantayan siya habang natutulog, tila isang anghel na nagbabantay laban sa anumang panganib. Magandang umaga, bunso, bati ni Atalina. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa araw. Gutom ka na ba? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nerissa ang tunay na gutom. Ang mga sumunod na araw ay naging isang dahan-dahang proseso ng paghilom. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga pinamili, isang mahinang katok ang narinig nila sa pinto. Nagkatinginan ang magkapatid, isang saglit ng kaba ang dumaan sa pagitan nila. Ngunit nang buksan ni Atalina ang pinto, ang takot ay napalitan ng sorpresa. Nakatayo roon si Kiko, bitbit ang isang bayong na puno ng prutas at isang lumang gitara na nakasukbit sa kanyang likod. Ang kanyang pisngi ay namumula sa hiya at hindi siya makatingin ng diretso kay Nerissa. Napadaan lang. Paumanhin niya. Nag-alala kasi ako. Kamusta ka na? Pinatuloy siya ni Atalina. Habang nasa kusina ang mag-ate, naupo si Kiko sa sala, hindi mapakali. Kinuha niya ang kanyang gitara at nagsimulang tipahin ang mga kwerdas. Ang tunog na lumabas ay hindi perpekto, may ilang sintonado, ngunit ang himig ay pamilyar at puno ng lambing. Kinanta niya ang isang lumang kundiman. Ang boses niya ay mahina, ang boses niya ay mahinahon at puno ng sinseridad. Hindi ito isang pagtatanghal, ito ay isang alay. Isang awit na nagpapaalala sa kanila ng mga panahong simple lang ang lahat kung kailan ang pinakamabigat nilang problema
ay kung sino ang taya sa habulan. Mula sa kusina, nakasilip si Nerissa. Pinanood niya si Kiko, ang paraan ng pagpikit nito habang kumakanta, ang paraan ng paghaplos ng kanyang mga daliri sa mga kwerdas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Nerissa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa gitna ng bagyo, may isang taong nagdala sa kanya ng musika. Ang kapayapaang yon ay nagbigay ng lakas kay Atalina para gawin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, iniwan niya si Nerissa sa pangangalaga ni Ronan at tinungo ang isang maliit na law office sa Quiapo. Doon, sinalubong siya ng isang babaeng matalino ang mga mata at matatag ang tindig, si Attorney Elvira Montejo, isang dati niyang kaibigan sa kolehiyo. Adelina, bati ni Elvira, ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit may bahid ng pag-aalala. Umupo ka. Ikwento mo sa akin ang lahat. At ikinwento ni Atalina ang lahat. Ang bawat detalye, ang bawat hinala, ang bawat luhang pinigil. Nakinig si Elvira ng walang paghuhusga. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nang matapos si Atalina, huminga ng malalim ang abogada. Mabigat ang kalaban natin, Lina. Seryosong sabi ni Elvira. Respetado si Don Teodoro. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi lang salita laban sa salita. The first step is to get a psychological evaluation for Nerissa. Kailangan nating ma-document ang trauma. Ang proseso ay masakit. Dinala nila si Nerissa sa isang child psychologist. Sa loob ng isang silid na puno ng mga laruan na dapat sana ay nagbibigay aliw, hinalungkat ang mga sugat na pilit niyang ibinaon. Ang bawat tanong ng doktora ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga alaala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagkukwento. May mga pagkakataong ang kanyang lalamunan ay bumabara at wala ng boses na lumalabas. Ngunit sa tabi niya, hindi bumitaw si Atalina. Hawak nito ang kanyang kamay, isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Upang pag-aani ng bigat sa dibdib ng kapatid, isang gabi ay nagpasya si Atalina na magluto sila ng kanilang paboritong sinigang sa maliit na kusina habang naghihiwa ng mga gulay. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon sila ng pagkakataong maging normal na magkapatid muli. Nagbiruan sila tungkol sa kanilang mga kalokohan noong bata pa. Nagtawanan sa kung paano sila parehong takot sa ipis. At sa gitna ng kanilang tawanan, habang hinahalo ni Nerissa ang kumukulong sabaw, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito pilit, hindi ito isang maskara, ito ay totoo. Ang ngiting iyon, para kay Atalina, ay mas mahalaga kaysa sa anumang kasong mapapanalunan nila sa korte. Ito ang patunay na ang paghilom ay posible. Kinabukasan, habang nagwawalis si Atalina sa labas ng kanilang pinto, may napansin siyang isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng kanilang doormat. Wala itong pangalan ng nagpadala, wala ring selyo. Tila sadyang iniwan doon para sa kanya. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay isang piraso ng papel na pinilas mula sa isang lumang notebook. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig, tila isinulat ng nagmamadali. Iisang pangungusap lamang ang nakasulat. Hindi lang ikaw ang biktima. Ang puso ni Atalina ay biglang bumilis ang tibok. Ipinakita niya ang sulat kay Nerissa. Tinitigan ito ng dalaga, ang pag-asa at takot ay nag-uunahan sa kanyang mga mata. May iba pa. May iba pang sinira ang halimaw. Hindi siya nag-iisa sa kanyang impyerno. Ang pag-asang dala ng sulat ay biglang pinutol ng isang malakas at tiyak na pagkatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang mahinang katok ni Kiko. Ito ay isang katok na may awtoridad at bigat. Nagkatinginan ng magkapatid, ang kaba ay muling gumapang sa kanilang mga dibdib. Dahan-dahang binuksan ni Rona ng pinto. Sa labas ay nakatayo ang dalawang pulis. Ang kanilang uniforme ay tila sumisigaw ng problema. Ang kanilang mga mukha ay seryoso
at walang emosyon. Magandang hapon po. Sabi ng isang pulis, hinahanap po namin si Atalina Reyes at si Ronan Cruz. Kami nga po, sagot ni Ronan. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit ang mga mata ay nagtatanong. Inilahad ng pulis ang isang nakatuping dokumento. May reklamo po ng kidnapping at grave coercion na isinampa laban sa inyo si Mr. Teodoro Alvarado. Ipinapatawag po kayo sa presinto para sa isang pagdinig. Ang papel sa kamay ng pulis ay tila naging isang hatol. Ang munting tanggulan na kanilang binuo ay biglang kinubkob ng kaaway. Ang digmaan ay hindi na lamang sa loob ng kanilang mga puso. Opisyal na itong nagsisimula sa mata ng batas. Ang presinto ng pulisya ay may amoy ng lumang papel at pinaghalong kaba ng daan-daang taong dumaan doon upang magreklamo, magsumbong o managot. Ang ilaw mula sa mahabang fluorescent bulb sa kisame ay walang tigil sa pag-ugong, lumilikha ng isang tunog na lalong nagpapabigat sa katahimikan ng silid. Nakaupo si Nerissa sa isang matigas na upuang kahoy sa pagitan ni Atalina at Attorney Elvira. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng kanyang mga hita at ang lamig ng mga ito ay tumatagos sa tela ng kanyang pantalon. Sa kabilang panig ng lamesa, nakaupo si Don Teodoro. Ngunit hindi ito ang Don Teodoro na kilala ni Nerissa, ang halimaw na may malamig na mata. Ang Don Teodoro na nakikita niya ngayon ay isang kaawa-awang ama. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang mga mata ay namumugto. At may hawak siyang panyo na paminsan-minsan ay idinadampi niya sa kanyang pisngi. Siya ay isang perpektong aktor sa entablado ng kasinungalingan. Hindi ko maintindihan, Kapitan. Ang basag na tinig ni Teodoro, nakatingin sa hepe ng pulisya na tila ba ito ang kanyang kompesor. Ginawa ko ang lahat para sa batang yan. Itinuring ko siyang tunay na anak. Ibinigay ko ang lahat ng luho na hindi na ibigay sa kanya ng tunay niyang ama. Tapos ganito, aagawin siya ng kapatid niya, ilalayo sa akin, at sisiraan pa ako? Tumingin ang kapitan kay Atalina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. Ma'am, totoo po ba na pinilit ninyong isama ang bata nang walang paalam sa kanyang mga legal na tagapag-alaga? Bago pa makasagot si Atalina, sumingit si Attorney Elvira. With all due respect, Captain, my client acted to ensure the safety of her minor sister. Hindi po ito kidnapping, ito po ay rescue. Tumawa ng mapait si Teodoro. Rescue? Saan? Sa isang tahanan na nagbibigay sa kanya ng lahat? O baka naman may iba kayong motibo, Atalina? Baka inggit lang yan dahil mas maganda na ang buhay ng nanay mo ngayon? Ang bawat salita ni Teodoro ay isang patalim na tumatarak sa puso ni Atalina. Ngunit pinanatili niya ang kanyang katatagan para sa kapatid. Kasabay nito ay ang pagdating ni Imelda. Galing pa siya sa biyahe, baka sa kanyang mukha ang pagod at pagkalito. Nang makita niya ang setup sa presinto, si Teodoro sa isang panig at ang kanyang dalawang anak sa kabilang panig, tila bigla siyang nawalan ng kulay. Imelda, mahal, buti dumating ka. Malamig na sabi ni Teodoro, tumayo at inalalaya ng asawa paupo sa tabi niya. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo sa kanila kung paano ka tinakot ni Atalina para lang makuha si Nerissa. Lahat ng mata ay napunta kay Imelda. Tumingin si Nerissa sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Isang salita lang mula sa kanya, isang katotohanan lang, at matatapos na ang lahat ng ito. Magpakatatag ka, nanay. Sabihin mo ang totoo. Ang sigaw ng isip ni Nerissa. Ngunit hindi tumingin si Imelda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pinilit po ako ni Atalina, bulong ni Imelda. Sinabi niya na kung hindi ko ibibigay si Nerissa, hindi na niya ako kikilalanin bilang ina. Gumuho ang mundo ni Nerissa.
Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyang namatay. Ang kanyang sariling ina, sa harap ng batas, ay piniling ilibing siya sa kasinungalingan para lamang iligtas ang sarili. Sinungaling. Hindi na napigilan ni Atalina ang sarili. Nanay, paano mo nagagawa to? Paano mo natitiis na makita si Nerissa na nasasaktan? Silence! Sigaw ng kapitan. Isa pang salita mula sa iyo, Miss Reyes, at ikukulong kita for contempt. Naramdaman ni Nerissa ang mahigpit na paghawak ni Attorney Elvira sa kanyang kamay. Ang init na yon, ang pumigil sa kanya na tuluyang bumagsak. Sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagtataksil, isang kakaibang tapang ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Isang tapang na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Ang desisyon ay malinaw, sabi ng kapitan, tila ba tapos na ang usapan. Dahil minor de edad pa si Nerissa Alvarado at ang ina niya ang may legal na kustodiya, kailangan niyang sumama pabalik sa kanyang ina. Tumingin si Teodoro kay Nerissa at ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti na nagsasabing, akin ka pa rin. Ngunit sa pagkakataong yon, tumayo si Nerissa. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit ang kanyang boses ay buo at hindi nag-aalangan nang magsalita siya. Hindi po, sabi niya, nakatingin ng diretso sa kapitan. Lahat ay natigilan. Hindi ako sasama sa kanya. Tumingin siya kay Teodoro at sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iwas ng tingin. Kahit patayin niyo ako. Ang mga salitang yon ay tila bombang sumabog sa katahimikan ng presinto. Nakita ni Nerissa ang gulat sa mukha ni Teodoro, ang pagkataranta sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang paghanga sa mga mata ni Atalina. Ngunit ang batas ay may sariling mata at madalas, ito ay bulag. Bata ka pa, Nerissa, hindi mo naiintindihan ang batas, sabi ng kapitan, tila naiinis sa kanyang pagsuway. Wala kang pagpipilian. Sumama ka sa nanay mo o aarestuhin namin ang ate mo at ang asawa niya ngayon din. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang banta ay hindi na tungkol sa kanya, kundi sa mga taong nag-iisang nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya. Napatingin siya kay Atalina, na ngayon ay umiiyak na sa pagitan ng galit at kawalan ng magawa. Dahan-dahan, bumagsak ang mga balikat ni Nerissa. Natalo siya. Sige po, bulong niya. Sasama na po ako. Ang paglalakad mula sa upuan patungo sa kinatatayuan ni na Imelda at Teodoro ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Nerissa. Bawat hakbang ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Nilampasan niya si Atalina, na pilit na hinahawakan ng mga pulis. Nilampasan niya ang batas na dapat sana ay kumakalinga sa kanya. At huminto siya sa harap ng kanyang ina na hindi pa rin makatingin sa kanya. Hinawakan ni Teodoro ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at posesibo. Ang impyerno ay muling nagbukas ng pinto para sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang batas pa mismo ang nagtulak sa kanya papasok. Ang bahay ni Don Teodoro ay naging isang marangyang piitan. Ang bawat bintana, kahit walang rehas na bakal, ay tila isang paalala kay Nerissa ng kanyang pagkakakulong. Kinuha ni Teodoro ang kanyang cellphone at pinutol ang koneksyon ng internet sa kanyang kwarto. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang mga matang mapanuri ng kanyang ina at ang anino ng kanyang ama-amahan na laging tila nasa likod niya. Pinilit siyang bumalik sa eskwela, ngunit hindi para matuto, kundi para ipamukha sa lahat na normal ang lahat. Sa umaga, ihahatid siya ng service. Sa hapon, personal siyang susunduin ni Teodoro. Ang braso nito ay laging nakaakbay sa kanya, isang posesibong pag-aari na ipinapakita sa buong mundo. Ang bawat araw ay isang dahan-dahang paglunod sa dagat ng pagkukunwari. Ngunit habang si Nerissa ay bilanggo sa kasalukuyan, si Atalina at Kiko naman ay abala sa paghuhukay sa nakaraan. Ang tanging pag-asa nila ay ang sulat na walang pangalan.
Sino kaya to? Tanong ni Kiko habang pinagmamasdan ang sulat kamay sa papel. Magkasama sila sa isang maliit na karinderya, sinusubukang buuin ang isang palaisipan na walang mga piraso. Hindi ko alam, sagot ni Atalina. Ang kanyang boses ay pagod. Pero sino man siya, takot siya. At kailangan natin siyang mahanap. Pinagmasdan ni Kiko ang paraan ng pagkakasulat. Ang paikot na letra G, ang matulis na T. May isang pamilyar na kislap sa kanyang alaala. Teka, sabi niya, parang sulat kamay ni Aling Marites. Sinong Aling Marites? Yung dati naming kasambahay, yung nanay ni Belen. Naalala mo si Belen? Kabatch natin. Tahimik lang yon palagi. Isang ilaw ang biglang sumindi sa isipan ni Atalina. Si Belen. Ang batang babae na bigla na lang umalis kasama ang kanyang ina, ilang taon na ang nakalipas. Ang dahilan daw noon ay nagkasakit ang lola nito sa probinsya. Ngayon, naiintindihan na ni Atalina na yun ay isang pagtakas. Ang paghahanap ay hindi naging madali. Sa tulong ng lola ni Kiko na maraming kakilala, nalaman nila na ang pamilya ni Belen ay lumipat sa isang liblib na barangay sa Laguna. Walang pag-aalinlangan, sumakay sila sa unang bus na paprobinsya. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod, ngunit ang bawat kilometrong kanilang nilalakbay ay 1 kilometrong pag-asa para kay Nerissa. Natagpuan nila si Belen sa isang maliit na barong-barong sa tabi ng isang palayan. Ang dating tahimik na dalagita ay isa na ngayong ina. Karga-karga ang isang payat na sanggol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot nang makita niya sina Atalina at Kiko. Anong ginagawa niyo dito? Nanginginig na tanong ni Belen. Agad na ipinasok ang kanyang anak sa loob ng bahay at hinarangan ng pintuan. Umalis na kayo. Walang Belen dito. Belen, please! Pakiusap ni Atalina. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pighati. Nakita ko ang sulat mo. Alam kong ikaw yon. Hindi kami naparito para manggulo. Naparito kami para humingi ng tulong. Wala akong maitutulong. Sigaw ni Belen. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Matagal ko nang kinalimutan yon. May pamilya na ako. Ayokong masira ang buhay ko nang dahil sa inyo. Ito na ang golden moment na hinahanap ni Atalina. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Sa halip, humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Belen, sabi niya, hindi ko hinihiling na maging matapang ka para sa akin. Hinihiling ko na maging matapang ka para sa batang ikaw na walang nagtanggol noon. Ang kapatid ko, si Nerissa. Siya ang ikaw noon. Kung mananahimik ka ngayon, hahayaan mo lang na may isa pang Belen na masira. At sa susunod, baka ang anak mo na. Ang huling pangungusap ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Belen. Napatingin siya sa loob ng kanyang bahay, sa kanyang natutulog na anak. Ang takot sa kanyang mukha ay dahan-dahang nahaluan ng galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya sumagot. Isinara niya ang pinto at naiwan sina Atalina at Kiko sa labas. Hindi sigurado kung ang kanilang paglalakbay ay naging isang tagumpay o isang kabiguan. Samantala, sa Cavite, inutusan ni Teodoro si Nerissa na linisin ang kanyang pribadong opisina. Ito ay isa sa kanyang mga paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan, ang ipagawa sa biktima, ang mga gawaing bahay na nagpapakita ng pagkasunod-sunuran. Habang nagpupunas ng alikabok sa malaking estante ng mga libro, isang itim na notebook ang nahulog mula sa likod ng isang makapal na ensiklopedia. Pinulot ito ni Nerissa. Ang takip ay gawa sa mamahaling katad at walang anumang nakasulat sa labas. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay nakasulat ang malinis at perpektong sulat kamay ni Teodoro. Ngunit hindi ito mga tula o mga tala. Ito ay isang listahan, mga pangalan ng mga politiko, mga negosyante, at mga numero na may katabing mga petsa. Hindi niya maintindihan ang lahat,
Pero ang kanyang intuition ay nagsasabing ang librong ito ay mahalaga. Isang sikreto na mas madilim pa sa krimen na ginagawa ni Teodoro sa kanya. Akmang ibabalik na niya ang notebook ng isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Teodoro ay biglang pumuno sa silid. Naramdaman ni Nerissa ang paglamig ng hangin sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Don Teodoro sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Nerissa, kundi sa itim na notebook na hawak-hawak niya. Ang ngiti ay nawala sa mukha nito at napalitan ng isang expression na hindi pa niya nakikita dati. Isang purong, walang halong panganib. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Teodoro. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Bago pa man makasagot si Nerissa, humakbang si Teodoro papasok. Isang mabigat na kalabog ang gumambala sa katahimikan nang isara niya ang pinto kasabay ng pagpihit ng kandado. Sila na lang dalawa ang nasa loob at sa pagkakataong ito, alam ni Nerissa na ang panganib ay hindi na lamang isang anino. Ito ay totoo. At sila ay nakakulong sa iisang silid. Ang pagpihit ng susi sa seradura ay lumikha ng isang tunog na tila naglalagay ng huling selyo sa kanyang pagkakakulong. Kasunod nito ay ang ganap na kadiliman, napakadilim, na kahit ang sariling kamay ni Nerissa ay hindi niya makita sa kanyang harapan. Ang tanging liwanag ay ang mga naglalarong tuldok sa kanyang paningin dahil sa biglaang pagbabago. Ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat at amoy alikabok, lumang papel at mga alaala na matagal nang ibinaon sa limot. Sinubukan niyang abutin ang pinto, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging haligi ng bato, nakatanim sa sahig sa sobrang takot. "Diyan ka muna, Nerissa." Ang boses ni Teodoro ay narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto. Ang tono nito ay hindi galit. Ito ay kalmado at puno ng pag-aalaga na siyang lalong nagpapakilabot sa kanya. "Para matauhan ka, para maintindihan mo na sa mundong ito, ako lang ang kakampi mo. Ang ate mo, ginagamit ka lang niya para sirain ang pamilya natin. Ang nanay mo, duwag. Pero ako, nandito lang ako para sa'yo. At sa oras na matuto kang sumunod, sa oras na maintindihan mo na walang nagmamahal sa'yo, kundi ako, bubuksan ko ang pintong yan." Ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang isipan. Ang katawan niya ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Napaupo siya sa sahig, yumakap sa kanyang sarili at sinubukang takpan ang kanyang mga tainga. Ngunit ang boses ni Teodoro ay tila tumatagos sa kahoy, sa pader, at sa kanyang bungo. Narinig niya ang papalayong mga yapak ni Teodoro. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Sa dilim, ang kanyang imahinasyon ay nagsimulang maglaro. Ang mga anino ay tila nagkakaroon ng sariling buhay. Ang bawat kaluskos ng daga sa kisame ay tila yabag ng isang halimaw na papalapit. Ang bawat patak ng tubig mula sa isang tagas sa bubong ay tila bilang ng mga segundo hanggang sa kanyang katapusan. Ilang oras ang lumipas nang dumating si Imelda. Nakita niya ang nakakandadong pinto ng bodega at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis at malakas. "Teodoro, anong ibig sabihin nito?" tanong niya sa asawang kalmadong nagbabasa ng dyaryo sa sala. "Disiplina! Mahal!" sagot ni Teodoro, hindi man lang nag-angat ng tingin. Kailangan niyang matuto. "Pero, madilim dyan. Takot si Nerissa sa dilim." Pakiusap ni Imelda. Ang boses ay nanginginig na. "Mas dapat siyang matakot sa akin," ang mariing sagot ni Teodoro. Ang mga salitang iyon ay sapat na para manigas si Imelda sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan, lumapit si Imelda sa pinto ng bodega. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy.
Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa loob. Ang tunog na yon ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Anak! Bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang pinto. Nerissa, nandito si nanay. Ang paghikbi sa loob ay sandaling tumigil at napalitan ng isang desperadong pagkalampag sa pinto. Nanay! Nanay, palabasin niyo po ako dito. Parang awa niyo na. Napatakip si Imelda sa kanyang bibig upang pigilan ang sariling pag-iyak. Gusto niyang buksan ang pinto. Gusto niyang sirain ang kandado. Ngunit nakita niya mula sa sulok ng kanyang mata ang anino ni Teodoro na nakatayo sa may hagdanan, nagmamasid. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang buong katauhan. Isang malamig na kamay na pumipiga sa kanyang lalamunan at pumipigil sa kanya na kumilos. Napaupo siya sa sahig sa labas ng bodega. Isinandal ang likod sa pinto. Isang bilanggo na rin ang sarili niyang karuwagan. Sa loob, ang pag-asa ni Nerissa ay muling namatay nang maramdaman niyang hindi bubuksan ng ina ang pinto. Ang pagkalampag niya ay humina hanggang sa tuluyang tumigil. Napagod na siya. Ang katawan niya ay pagod na. Ang kaluluwa niya ay pagod na. Sumandal siya sa pinto. Ang lamig nito ay gumagapang sa kanyang likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Isang masayang alaala. Bata pa siya noon, mga 6 na taong gulang, brownout sa buong Cavite, at magkayakap sila ni Atalina sa ilalim ng kumot habang kumakanta ng Bahay Kubo. Hindi sila natatakot sa dilim dahil magkasama sila. Ang boses ng kanyang Ate Lina noon ang nagsilbing kandila sa gitna ng kadiliman. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Dahan-dahan, sa loob ng bodega, nagsimulang kumanta si Nerissa. Ang kanyang boses sa simula ay garalgal at halos pabulong lamang, isang basag na kampana na matagal nang hindi pinapatunog. Ngunit habang inuulit niya ang mga salita ng awiting pambata, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Kumakanta siya hindi para marinig ng kung sino man sa labas. Kumakanta siya para sa sarili niya. Kumakanta siya para paalalahanan ang sarili na bago pa man dumating ang dilim na ito, mayroon siyang liwanag. Sa labas, narinig ni Imelda ang pagkanta ng kanyang anak. Ang simpleng himig ng Bahay Kubo ay tila isang saksak sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang iyak ng pagmamakaawa. Ito ay isang awit ng pagtitiis. Isang awit na nagsasabing, kahit ikulong niyo ako, hindi niyo makukuha ang aking alaala. Ang pagkanta ay hindi tumigil. Nagpatuloy ito, paulit-ulit. Isang mantra laban sa kasamaan. Samantala, sa isang bus pabalik ng Maynila, tahimik na nakatingin sa bintana si Atalina. Ang pag-uusap nila ni Belen ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nabigo ba siya? O nagtanim siya ng isang buto na kailangan lang ng panahon para tumubo? Huwag kang mag-alala, sabi ni Ronan, hinawakan ng kanyang kamay. May gagawin yan si Belen, naramdaman ko. Sa tabi nila, nakatingin si Kiko sa kanyang cellphone, binabasa ang mga lumang mensahe nila ni Nerissa. Isang determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung hindi gagana ang batas, kailangan nilang gumawa ng sarili nilang paraan. Kinagabihan, hindi na kinaya ni Imelda. Ang pagkanta sa loob ng bodega ay huminana at tuluyan ng nawala. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot. Dala ng konsensya, kumuha siya ng isang piraso ng tinapay at isang baso ng tubig. Dahan-dahan, siyang lumapit sa pinto. Tinitiyak na tulog na si Teodoro sa itaas. Isinilid niya ang tinapay sa siwang sa ilalim ng pinto. Ngunit bago pa niya ito mabitawan, isang malamig at payat na kamay mula sa loob ang humawak sa kanyang mga daliri. Napapitlag si Imelda. Salamat, nanay. Ang bulong mula sa loob ay halos hindi na marinig. Kasunod ng tinapay,
Isinilid ni Imelda ang isang kapirasong papel na mabilis niyang sinulatan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang isinusulat ang mga salita. Ang bawat letra ay tila may bigat ng 1,000 bato. Ang nakasulat, "Magtiwala ka kay ate." Sa dilim, nabasa ng mga daliri ni Nerissa ang hugis ng mga salita sa papel kahit hindi niya ito makita. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang kampana sa loob ng kanyang ina, kahit basag, ay nagsisimula ng muling tumunog. Sa kabilang dako, sa maliit na apartment ni na Atalina at Ronan sa Maynila, ang pagdating ng gabi ay hindi nangangahulugan ng pahinga. Ang ulan sa labas ay humina na at napalitan ng isang mahinang ambon. Ngunit ang bagyo sa loob ng kanilang mga puso ay walang tigil. Nakalatag sa lamesa ang mapa ng Cavite, puno ng mga markang bilog at tatsulok na iginuhit ni Ronan. Ang fiesta sa Sabado, sabi ni Ronan, tinuturo ang isang bilog na bahagi sa mapa. Doon magtitipon ang lahat ng tao, kasama si Teodoro. Ito ang pagkakataon natin para makapasok sa bahay niya ng walang masyadong bantay. Si Kiko, na kasama nilang nagpaplano, ay nakatitig din sa mapa. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa konsentrasyon. Pero paano? Ang mga pulis ni Teodoro ay nasa paligid at alam niyong bantay sarado ang bahay niya. Hindi natin susugurin ang bahay niya, paliwanag ni Ronan. Hindi ngayon. Ang kailangan natin ay ang ebidensya, ang record ng boses ni Nerissa. Kung nagtagumpay si Nerissa na gamitin ang voice recorder, nasaan ang recorder na yun ngayon? Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang panginginig ng mga paa ni Atalina ay lumikha ng mahinang ingay sa sahig. Sa pagkakaalala ko, sabi ni Atalina, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Nung gabing binuhat mo si Nerissa palabas, nakita kong may isinuksok siya sa bulsa ng jacket mo. Nagkatinginan sina Ronan at Atalina. Mabilis na tumayo si Ronan at tinungo ang kanyang closet. Hinalungkat niya ang isang tambak ng maruruming damit. Doon, sa bulsa ng kanyang suot na jacket noong gabing iyon, naroon ang isang maliit na bagay na nakabalot sa papel. Dahan-dahan itong binuksan ni Ronan. At doon, sa ilalim ng papel, ay nakita nila ang isang lumang voice recorder. Ang ilaw na pula nito ay mahina, ngunit nagpapahiwatig na meron itong laman. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang mga mata, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Ito ang sandata nila, ngunit ang paggamit nito ay mangangahulugan ng ganap na giyera. Kailangan nating iparinig ito, sabi ni Atalina. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Sa lahat ng tao, tumingin si Kiko sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kaya ko kayong tulungan. May alam akong paraan para maparinig sa buong bayan. Ang plano ay nagsimulang mabuo. Isang delikadong laro ng pusa at daga na magaganap sa gitna ng selebrasyon. Samantala, sa Cavite, natapos na ang pagkanta ni Nerissa. Ang kanyang boses ay napagod na. Ang kanyang lalamunan ay tuyo na. Nakatulog siya sa sahig ng bodega. Ang mga daliri ay nakakapit pa rin sa kapirasong papel na isinilid ng kanyang ina. Ang tanging pruweba ng isang basag na pag-asa. Nang magising si Nerissa, ang kadiliman ay nawala. May isang maliit na siwang mula sa bubong na pinagmumulan ng manipis na sinag ng araw, sapat para makita niya ang kanyang paligid. Tumingin siya sa kanyang mga daliri. Hindi na niya nararamdaman ang lamig. Ang init ng sulat ay kumalat na sa kanyang palad. Magtiwala ka kay ate. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang mensahe, ito ay isang pangako. Isang pangako na mayroong liwanag sa dulo ng kanyang kadiliman, ngunit ang pag-asa ay may kaakibat na panganib. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na isang simpleng laban. Ito ay isang pagdedesisyon, isang pagpili sa pagitan ng pagtitiis at ng tunay na paglaya.
At ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan ay kung anong kapalit ng kalayaang yon. Ang buong bayan ng Cavite ay nababalot sa diwa ng kapistahan. Ang mga kalye ay puno ng makukulay na banderitas na umiindayog sa banayad na simoy ng hangin. Ang mga tao ay naglalabasan, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa at pag-asa. Ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa bawat bahay, adobo, kare-kare, at inihaw na baboy, ay lumilikha ng isang mabangong ulap na nagpapahiwatig ng kasayahan. Ngayon ang araw ng taunang fiesta, isang pagdiriwang na nagdadala ng kaligayahan at pagkakaisa sa komunidad. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang plaza, kung saan nakatayo ang isang malaking entablado na may backdrop ng mga bulaklak at makikinang na ilaw. Dito, magbibigay ng kanyang taunang mensahe ang Hermanor Mayor, si Don Teodoro Alvarado. Sa isang silid sa likod ng entablado, nakaupo si Nerissa sa harap ng isang salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at may formal na gown na kulay cream ang kanyang suot. Si Imelda, ang kanyang ina, ay abala sa pag-aayos ng huling detalye sa kanyang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ang nangiti ni Nerissa ay pilit, isang maskara na pilit niyang isinusuot sa bawat pampublikong okasyon. Ang ganda-ganda mo, anak, ang pilit na sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Siguradong hahanga sa'yo ang lahat. Walang sumagot si Nerissa. Sa halip tumingin siya sa kanyang ina sa salamin. Ang mga mata ni Imelda ay namumugto. Tila ba nag-iyak ito buong gabi. Ang pagkakahawak ni Nerissa sa kanyang kamay ay naging mas mahigpit. Natatandaan niya ang kapirasong papel na isinilid ng ina sa kanya sa bodega. Magtiwala ka kay ate. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang araw na ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Teodoro. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Tiningnan niya si Nerissa at isang masasamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Handa na ba ang aking magandang pamilya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala. Ngayon, ipapakita natin sa lahat kung gaano tayo ka-perfect. Dahil yan ang gusto ng mga tao, di ba, Imelda? Napilitan si Imelda ng ngumiti. Lumabas sila papunta sa entablado. Ang mga palakpakan at hiyawan ng mga tao ay bumati sa kanila. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanila. At si Don Teodoro, hawak sa braso si Imelda sa isang panig at si Nerissa sa kabila, ay umakyat sa entablado. Si Nerissa ay nakatayo sa tabi ni Teodoro. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa kawalan. Ang init ng kamay ni Teodoro sa kanyang braso ay tila naglalagablab. Sa ibaba ng entablado, sa gitna ng siksikang tao, magkasama sina Atalina at Ronan. Kasama nila si Kiko, na nakasuot ng isang plain na t-shirt, at si Attorney Elvira Montejo, na pilit na iniaakma ang kanyang sarili sa kapaligiran. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon sa entablado o sa mga makukulay na pailaw, kundi sa paligid. Ang bawat galaw ng mga pulis na naroon, ang bawat connection sa sound system ng plaza, lahat ng iyon ay pinag-aaralan nila. Nakita ni Atalina kung paano pinilit ni Teodoro nang ngumiti si Nerissa. Nakita niya ang paninigas ng katawan ng kanyang kapatid sa bawat hawak ng lalaki. Ang galit sa loob niya ay tila nagbabaga, handa ng sumabog. Ronan, ready na ba ang lahat? Bulong ni Atalina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng mga tao. Tumango si Ronan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang van ng electrician na nakaparada malapit sa entablado. Almost, Kiko, go! Mabilis na gumalaw si Kiko sa gitna ng tao. Nakita siya ni Nerissa. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang anumang senyales. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga tingin, isang tahimik na pangako ang ibinahagi. Isang pangako ng lakas, ng tiwala, ng paglaban. Ang mga mata ni Kiko ay tila nagsasabing,
Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Tumingin si Nerissa sa ibaba at sa isang bahagi ng entablado, nakita niya si Ronan na lumakad patungo sa likod ng speaker. Hindi ito kapansin-pansin. Sa dami ng taong gumagalaw sa paligid, bumalik ang tingin ni Nerissa kay Teodoro. Kinuha na nito ang mikropono, ang kanyang ngiti ay mas malawak pa sa dati. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang boses ni Teodoro ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak. Ngayon, ipagdiriwang natin hindi lamang ang fiesta ng ating mahal na bayan, kundi pati na rin ang halaga ng pamilya. Ang halaga ng pagkakaisa, ng pagmamahalan at ng pagbibigayan. Pinagmasdan ni Nerissa ang kanyang amain, ang kanyang mga mata ay blangko. Nakita niya ang peking ningning sa mga mata ni Teodoro habang nagsasalita ito tungkol sa halaga ng pamilya. Kung alam lang ng mga taong yon ang tunay na halaga ng pamilya na ipinapakita niya, tumango si Ronan kay Atalina. Ang kanyang daliri ay nakaposisyon na sa isang maliit na device na nakakonekta sa sound system. Ang oras ay dumating na dahil sa huli. Patuloy ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang pamilya ang ating kanlungan, ang ating sandigan, ang ating santuaryo. Ang kanyang mga salita ay naputol. Ang mikropono ay biglang bumigay at isang malakas na tunog ng feedback ang narinig sa buong plaza. Ang mga ilaw ay kumurap at isang matalim na ingay ang lumabas mula sa mga speaker tulad ng isang babala. Ang mga salita ni Don Teodoro ay biglang naputol. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila nawalan ng kapangyarihan. Isang malakas na ingay ang lumabas mula sa mga speaker, isang tunog na sumisigaw ng hindi pagkakapare-pareho na parang may nagbabagong daloy ng kuryente. Ang mga ilaw sa entablado ay kumurap-kurap. Lumilikha ng isang senaryo na tila hindi inasahan, isang babala na may paparating na gulo. Ang mga tao sa plaza ay nagkatinginan, may pagtataka sa kanilang mga mukha. Si Teodoro, sa gitna ng entablado, ay nagkunwari na naiinis. Tumingin siya sa likod, sa crew ng sound system. Ano ba yan? Ang pilit niyang sabi, na para bang isa lamang itong teknikal na problema. Pasensya na po mga kababayan, ngunit ang kanyang mga salita ay muling naputol. Mula sa mga malalaking speaker na nakatutok sa buong plaza, hindi na isang ingay ng pagkasira ang lumabas. Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong Cavite. Isang pamilyar na boses. Ang boses ni Don Teodoro mismo. Ibinaba ng aay ang panulat at nagpatugtog ng isang recording. Sa recording, naririnig ang boses ni Teodoro na puno ng kapusukan at pagmamalaki, naglalahad ng mga maruming salita, nagbabanta kay Nerissa at nagpapahayag ng kanyang mga kasuklam-suklam na intensyon sa kanya. Ang mga detalye ng mga salitang ito ay hindi direktang isusulat upang sumunod sa patakaran ng kaligtasan ng nilalaman, ngunit ipinahihiwatig na ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging mambabastos at mapang-abuso. Sa bawat salitang lumalabas sa speaker, ang plaza ay unti-unting nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay unti-unting nawala. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat, sa hindi makapaniwala, at sa matinding pagkamuhi. Ang amoy ng adobo at kare-kare ay tila nawala at napalitan ng amoy ng kasinungalingan na biglang nabubunyag. Si Don Teodoro, sa gitna ng entablado ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. Agad niyang tiningnan si Ronan sa likod ng entablado, na ngayon ay kalmadong nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakross, walang salita. Ngunit ang tingin ni Ronan ay nagsasabing, tapos na ang laro mo. Sa tabi ni Teodoro, si Nerissa ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay muling lumamig. Ang boses na yon, ang boses na gumugulo sa kanyang mga bangungot, ay ngayon ay naririnig ng lahat. Pakiramdam niya ay nahuhubaran siya sa harap ng buong bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kahihiyan. Ito ay paglaya.
Mula sa gitna ng mga tao, isang bulto ang dahan-dahang gumalaw pasulong. Ito ay si Belen. Ang kanyang muka ay hindi na puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng galit at katarungan. Lumakad siya ng may determinasyon. Hawak ang isang extra microphone na ibinigay sa kanya ni Kiko. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Tita Sol na pilit na nagtatago sa likod ng isang food stall. Ang kanyang muka ay puting-puti. Umakyat si Belen sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Teodoro. Walang pag-aalangan, ibinuka niya ang kanyang bibig. Hindi lang po si Nerissa ang biktima niya. Ang matapang na pahayag ni Belen ay umaling-awngaw sa buong plaza, dumurog sa huling pira-pirasong maskara ni Teodoro. Ako rin po. Nilason niya ang buhay ko. Binaboy niya ang aking pagkabata. Sa loob ng maraming taon, nanahimik ako dahil sa takot. Pero hindi na ngayon. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Ang ilan ay gulat, ang ilan ay nagagalit, at ang ilan ay tila hindi pa rin makapaniwala. Ngunit ang mga salita ni Belen, kasama ang recording ng boses ni Teodoro, ay isang malakas na patunay na hindi na pwedeng baliwalain. Si Don Teodoro ay tila nanigas. Sinubukan niyang abutin ang mikropono, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang sumigaw na ito ay isang setup, isang paninira, isang deepfake. Ngunit ang kanyang boses ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natuklap. Sa ibaba ng entablado, nakita ni Atalina ang lahat. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi, luha ng galit at luha ng paglaya. Hawak niya ang kamay ni Ronan ng mahigpit. Ito ang tagumpay na kanilang ipinaglaban. Ngunit ang pinakamatinding eksena ay naganap sa entablado. Si Imelda, ang babaeng matagal nang yumuko sa takot, na nagbulag-bulagan sa katotohanan. Siya ay nakatayo sa tabi ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang asawa. Pagkatapos ay kay Nerissa at pagkatapos ay sa madla. Nakita niya ang pagkamuhi sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Ang katawan ni Imelda ay nanginginig. Sa loob ng ilang sandali, tila ba nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang takot sa kanyang asawa, ang kahihiyan, ang pag-asa sa pinansyal na seguridad. Lahat ng yon ay nagbanggaan sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Nang matapos magsalita si Belen at ang boses ni Teodoro ay muling umalingawngaw sa plaza, tila may isang basag na kampana ang biglang tumunog sa loob ni Imelda. Sa harap ng daan-daang tao, ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko. Tumayo siya ng tuwid. Kinuha ni Imelda ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Don Teodoro. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkadismaya. At sa harap ng buong Cavite, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Don Teodoro. Ang tunog ng palad sa balat ay pumailan lang sa buong plaza. Mas malakas pa sa anumang tunog na lumabas sa speaker. "Hayop ka!" Ang sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng kapangyarihan. "Binaboy mo ang buhay ng anak ko. Binaboy mo ang buhay ko. Walang hiya ka." Ang sampal ni Imelda kay Don Teodoro ay tila isang malakas na tunog na yumanig sa buong plaza, na nagpatahimik sa ingay ng musika at tawanan. Ang kanyang sigaw, puno ng pighati at galit, ay nagpabalik sa lahat sa katotohanan. Si Don Teodoro ay hindi na ang respetadong hermanor mayor. Siya ay isang halimaw na nabunyag sa mata ng lahat. Biglang gumalaw ang mga pulis na nakatalaga sa paligid ng entablado. Hindi na nila kailangan ng utos. Ang recording ng boses ni Teodoro, ang matapang na pahayag ni Belen, at ang reaksyon ni Imelda ay sapat na ebidensya para sa agarang aksyon. Lumapit ang dalawang pulis sa entablado at inaresto si Teodoro. Nanginginig ang mga kamay nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Nerissa ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang amain.
Sinubukan pa nitong lumaban, pilit na ipinapaliwanag na ito ay paninira. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod na sa pagkamuhi ng mga tao. Ang dating mapagmataas na tindig ni Teodoro ay biglang nawala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at siya ay dahan-dahang iginiya pababa ng entablado, papalayo sa mga mata ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Nerissa si Tita Sol. Ang dating mayabang at mapagmataas na babae ay ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng isang tindahan ng palamig. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan para makatakas sa mga tingin ng mga kapitbahay. Alam niyang ang kanyang dila na dating ginamit para maghasik ng lason ay ngayon ang magdadala sa kanya ng kahihiyan. Dahan-dahan, lumubog siya sa gitna ng madla. Sinusubukang maging hindi nakikita dala ang bigat ng hiya na kanyang ipinunla. Sa entablado, naiwan si Nerissa na nakatayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Nakatingin siya sa mga mukha ng mga tao. Mayroong galit, mayroong awa, ngunit higit sa lahat, mayroong pag-unawa. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang lihim ay ibinunyag. At sa halip na kahihiyan, naramdaman niya ang isang matinding kalayaan. Nilapitan siya ni Atalina. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Walang salita. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid. Ang init ng yakap ni Atalina ay tumagos sa kalamigan ni Nerissa na nagpabigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala. Doon, sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat, umiyak si Nerissa. Hindi ito iyak ng takot o sakit, kundi iyak ng paglaya. Isang iyak na matagal na niyang pinigilan. Kasunod nito, lumapit si Imelda. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumuhod siya, sa harap ni Nerissa ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng gown ng kanyang anak. Anak, patawarin mo si nanay. Ang pakiusap ni Imelda, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ako sa karuwagan ko. Patawarin mo ako sa pagbulag-bulagan ko. Patawarin mo ako sa hindi pagprotekta sa'yo. Ako ang dapat na nasa lugar ni Teodoro. Ako ang dapat na sinasampal ng buong bayan. Ako ang nagkasala. Ang mga luha ni Imelda ay walang tigil sa pagdaloy. Basa ang lupa sa ilalim ng entablado. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Ang kanyang pagdurusa ay malinaw. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nerissa ang isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang sarado ay dahan-dahang bumukas. Dahan-dahang yumuko si Nerissa at niyakap ang kanyang ina. Ang yakap ay sa simula ay maingat. Ngunit unti-unting lumalim at naging mahigpit. Inangat niya ang ulo ng kanyang ina. "Tumayo ka, nanay," ang sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha ng kanyang ina. "Tapos na. Hindi na babalik ang lahat sa dati, pero pwede pa nating ayusin. Magkasama tayo, nanay." Sa sandaling iyon, umakyat din si Ronan at Kiko sa entablado. Tumayo sila sa likuran ng tatlong babae, isang tahimik na suporta. Sa ibaba, ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak, hindi dahil sa kasiyahan ng panonood ng drama, kundi dahil sa paghanga sa lakas ng loob ng isang pamilyang bumangon mula sa abo. Ngunit habang ang pamilya ay naglalakad pababa ng entablado, kasama si Attorney Elvira na ngayon ay may ngiti sa labi, may isang huling tingin na nakatuon sa nagaganap. Sa loob ng isang police mobile na papalayo na, nakaupo si Don Teodoro. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi nawawala. Tumingin siya sa bintana, sa papalayo nilang bahay, sa entablado kung saan siya nabunyag. Hindi niya nakita ang kanyang pagkatalo. Hindi niya nakita ang kanyang pagkakasala. Ang nakita niya lamang ay ang kanyang nawalang kapangyarihan at ang kanyang pagkasuklam sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila nagmumura ng isang tahimik na pangako ng paghihiganti.
Ang busina ng police car ay biglang tumunog, papalayo sa plaza, dala ang halimaw sa dilim. Ngunit ang paalala ay naroon pa rin. Ang kasamaan ay maaring matalo, ngunit ang anino nito ay hindi agad nawawala. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang bahay na dating pinagmulan ng takot ay ngayon ay naging simbolo ng isang bagong simula. Wala na ang mga mamahaling kasangkapan ni Don Teodoro. Ang mga pader ay muling pininturahan ng payak na kulay, ngunit sa bawat sulok ng munting tahanan, naroon ang amoy ng sariwang hangin at ang tunog ng kapayapaan. Pinili ni Imelda na ibenta ang halos lahat ng naiwan ni Teodoro upang bayaran ang mga utang at muling simulan ang kanilang buhay, malayo sa anino ng kahihiyan. Nakatayo si Imelda sa kusina, naghahanda ng simpleng hapunan, pritong isda at gulay na galing sa palengke. Ang dating mamahaling appliances ay napalitan ng mga mas luma, ngunit gumaganang gamit. Hindi na siya abala sa pag-iisip ng mga bisita o nang sasabihin ng mga kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mga anak. Kainan ni Risa. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagmamahal na matagal niyang ipinagkait. Nakaupo si Nerissa sa harap ng isang maliit na mesa. Ang kanyang buhok ay nakabuhol ng maluwag. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling damit. Isang simpleng t-shirt at shorts ang kanyang suot. Ang kanyang mukha ay payapa, bagamat ang bakas ng nakaraang sakit ay nanatili pa rin sa kanyang mga mata. Ngayon, sa halip na makeup, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang kinang ng pag-asa. Ang mga sumunod na buwan pagkatapos ng fiesta ay naging isang mahabang paglalakbay ng paghilom. Si Nerissa ay regular na bumibisita sa therapist. Dahan-dahan, itinuturo sa kanya na hindi siya ang may kasalanan. Dahan-dahan, natutunan niyang muling magtiwala sa kanyang sarili at sa mundo. May mga araw na mahirap, may mga gabing puno pa rin ng bangungot, ngunit sa bawat oras na bumabangon siya, mas matapang siya at Alina at Ronan. Sa tulong ni Attorney Elvira, ay patuloy na nagbigay ng suporta sa kanya. Ipinagpatuloy din nila ang pagtulong sa iba pang biktima ng pang-aabuso sa komunidad. Ang kanilang bahay ay naging kanlungan, hindi lamang para kay Nerissa, kundi para sa iba pang nangangailangan ng boses. Isang hapon, habang naglalakad si Nerissa sa parke, may isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Nerissa! Lumingon siya. Nakatayo roon si Kiko, bitbit ang isang gitara. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa rin ng grasa mula sa talyer, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng init at ginhawa. Sa loob ng maraming buwan, si Kiko ang naging kanyang tahimik na kasama. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagmamadali. Nandoon lang siya, handang makinig at magbigay ng suporta. Uy, Kiko! Bati ni Nerissa. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ay hindi na para sa publiko. Ito ay para sa kanya. Pwede ba kitang samahan maglakad? Tanong ni Kiko. Ang kanyang mga pisngi ay namula. Tumango si Nerissa. Magkasama silang naglakad. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Walang masyadong salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, puno ng pag-unawa. Nang marating nila ang dulo ng parke, nakita nila ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Nagpapakita ng isang makulay na pagsasama ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Dahan-dahang hinawakan ni Kiko ang kamay ni Nerissa. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa lamig ng mga daliri ng dalaga. Hindi ito isang pagmamadali. Hindi ito puno ng pagnanasa. Ito ay isang simpleng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Tumingin si Nerissa sa kanya at sa mga mata ni Kiko, nakita niya hindi ang nakaraan, kundi ang isang kinabukasan na puno ng posibilidad. Isang kinabukasan na ligtas. Sa bahay habang kumakain sila ng hapunan, si Imelda ay nakatingin sa kanyang dalawang anak. Si Atalina,
na ngayon ay mas matatag at mas matapang, at si Nerissa na unti-unting lumalabas sa kanyang hawla. Salamat, Nerissa, bulong ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay basa sa luha. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Hindi mo kailangang magpasalamat, nanay, sagot ni Nerissa. Hawak ang kamay ng kanyang ina sa ilalim ng lamesa. Kailangan lang nating magkasama, ngayon at simula ngayon. Ang simpleng hapunan na iyon, na puno ng pritong isda at gulay, ay masarap pa sa anumang handaan na niluto ni Don Teodoro. Dahil ang bawat pagkain ay sinamahan ng tunay na pagmamahalan, ng pagtanggap at ng paghilom. Ang bawat kagat ay nagpapakita ng kanilang bagong buhay. Isang buhay na hindi na binuo sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at pagmamahalan ng pamilya. Isang taon ang lumipas mula nang gumuho ang maskara ni Don Teodoro sa plaza ng Cavite. Ang sugat ay hindi pa tuluyang naghilom, ngunit ang mga galos ay unti-unti nang nagiging peklat, mga paalala ng isang labanan na pinagwagyan. Si Nerissa ay isang ganap na estudyante ngayon sa kolehiyo, kumukuha ng kursong social work. Ang bawat libro na kanyang binabasa ay tila isang bagong bintana na nagbubukas sa kanyang mundo. Hindi na siya ang batang Nerissa na yumuyuko sa takot. Bagamat may bahid pa rin ng pag-iingat sa kanyang mga mata, mayroon ng liwanag ng pag-asa na hindi kayang patayin ng anumang kadiliman. Sa kanyang bakanteng oras, nagvo-volunteer siya sa isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, isang paraan upang ibalik ang lakas na ibinigay sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat, sinalubong siya ni Kiko. Walang gitara ngayon, tanging ang kanyang mainit na ngiti lamang. Pinagmasdan nilang dalawa ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay malinaw. Okay ka lang ba? Tanong ni Kiko. Ang kanyang boses ay malumanay, tulad ng simoy ng hangin. Tumango si Nerissa. Sumandal siya ng bahagya sa balikat ni Kiko, naramdaman ang init ng balat nito. Hindi na siya natatakot sa pisikal na lapit. Natutunan niyang muling magtiwala sa koneksyon ng kaluluwa. Ang pag-ibig ni Kiko ay isang tahimik na sapa, dahan-dahang gumagapang at nagpapagaling sa kanyang tuyong kaluluwa. Masaya ako, bulong niya. Masaya ako nakasama kita. Si Imelda naman, ang kanyang nanay, ay unti-unting bumabawi mula sa kanyang pagkakasala. Ang dating mahinhin at takot na Imelda ay isa ng lola na abala sa pag-aalaga sa kanyang mga apo. Ang bahay na dating pinagmulan ng marangyang kasinungalingan ay naging isang simpleng tahanan, puno ng tawanan ng mga bata at amoy ng sariwang nilutong pagkain. Nawala ang kanyang hiya. Ngayon, ang kanyang kaligayahan ay nasa paglingkod sa kanyang pamilya at sa pagtulong sa iba pang kababaihan sa kanilang komunidad. Isang gabi, habang magkasama silang nanonood ng teleserye, hinawakan ni Nerissa ang kamay ng kanyang ina. Napatawad na po kita, nanay, sabi ni Nerissa. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nilingon siya ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, anak. Mahal na mahal kita. Ang pagkakataon para magbigay ng kapatawaran ay isang regalo na ibinigay ni Nerissa, hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay nakahanap ng kapayapaan hindi sa pagkalimot sa sakit, kundi sa pagtanggap nito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Si Atalina at Ronan ay patuloy na naging mga tinig ng pag-asa. Sa tulong ni Attorney Elvira at ng iba pang mga boluntaryo, nakapagtatag sila ng isang maliit na advocacy group na naglalayong tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. Si Belen ay naging isa sa kanilang pinakamalakas na boses. Ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon sa iba. Si Don Teodoro Alvarado ay nahaharap sa mga kasong kriminal at sibil. Ang kanyang dating kapangyarihan at impluensya ay nawala. Ang kanyang pangalan, na dati ay iginagalang, ay ngayon ay binubulungan ng pagkamuhi. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang huling magiging hatol sa kanya
Ngunit ang katarungan ng lipunan ay nagsimula na. Sa huling balita, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at walang pagsisisi. Isang paalala na ang kasamaan ay hindi laging nagbabago, ngunit ang biktima ay may kakayahang bumangon. Nakatayo si Nerissa sa harap ng dagat, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng banayad na hangin. Ang nakaraan ay isang anino na laging sumusunod, ngunit hindi na ito ang humahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang katawan ay nakahinga na. Ang kanyang kaluluwa ay malaya na. Ang sugat ay nagiging peklat, at ang peklat ay patunay na naghihilom ka. Ito ay simbolo na mas matibay ka na ngayon. Ang buhay ay hindi perpekto, puno pa rin ng pagsubok. Ngunit ngayon, si Nerissa ay mayroong pag-asa, mayroon siyang pag-ibig. At higit sa lahat, mayroon siyang sarili. Ang araw ay lumubog, at ang bagong umaga ay naghihintay.